Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video mag-aabang tayo ng kalapate from Binaloan, Pangasinan. So may pre-pooling nga yung CLRPC, yung club natin na sinalihan. So nagsali naman tayo dalawa. Kaso medyo alangan dahil nga galing sa sakit. So makikita nga natin kung mapapag-clock natin ngayon. So maganda rin yung pa-premyo sa pre-pooling nga nung club nga natin. So yan, weather update dito. So 90 kilometers yung air distance nga nung pagpapakawala ng kalapati nga natin. Tingin ko sa mga alas 8 abangan na. Nasa 1-2 may git na lang yung speed. So mag alas 8 niya kaya nandito na tayo. Tapos nagpakain na rin tayo ng mga breeder nga natin, yung mga stock bird natin. Ayan. Tapos mga breeder natin. Tapos itong mga nandito kasi yung panlaban nga natin. Hintayin natin yung mga panlaban natin bago tayo magpakain. So meron naman tayo dito yung mga inililipad nga natin ito. Yan, yan. Ililipad natin sa norte. So 3 lang. Hindi tayo maglilipad na marami, masakit sa bulsa. So sabi nga, pagka maglilipad tayo, naaayon lang sa kakayanan natin. Kasi manghihinayang tayo pagka masyadong marami tayong binread. Enjoy tayo kabibreed. Tapos pagka entryhan na, hindi natin ma-entry lahat. So nakakapanghinayang lang. So sayang yung pag-aalaga. So yung isa natin, hindi natin sinampayan. Hindi nagtunaw kahapon. Pero ngayon okay na. Kasi pinakain ko na nung hapon. Pasalmonella na yung tama eh. Siguro na-stress. Sobrang bata. Sunod-sunod kasi ginawa natin training. Puro hard training ginawa natin sa mga kalapati nga natin na yan. So yan. Sinagpahinga ko muna dyan. So yun lang abang-abang na tayo. Baka nandyan na yun. So good luck nga pala sa mga sumali sa club nga na sinalihan natin. So first bird natin, ito. Ayan, so si mukhang magkakawan ay papapasukin muna natin. Pasok. Pasok. Kuha tayo stick. Pasukin muna natin. Ito. Unang ibon. Pasukin natin. Pasok. Sok. Hindi hinihingal eh. Kaya nilipad eh. Nako. Lumayo pa. Teka, papasukin ko lang guys. Ayan. Tagal. Pasok. Tagal pa pasukin. Ayan, clock muna natin, clock. So ayun nga guys, 922 speed nitong ibon nga natin. So napakatagal lumipad pa. So bumaba na, nung pinababa natin, rumonda pa. Ayan. So sakto lang naman, nahipon na natin yung katawan. Kauna-unahan niyang ginagawa ko pag umuwi yung ibon natin, lagi kong inihipo yung katawan, tinitingnan ko kung nadurog yung katawan. So napansin ko naman sa katawan niya, matibay. Yung katawan niya bilog na bilog pa rin sa 90 kilometers na air distance na nilipad niya. Tapos yung sumunod na check ko dyan, yung butchi nga, tinitingnan ko kung natunawan. So okay naman, meron naman iilan-ilan kasi medyo marami tayong nagpapakain tuwing hapon. Medyo may ilan butil pa sa butchi niya. Siguro mga 3 hanggang 7 butil na pagkain pa or patoka na hindi niya natunaw. Okay lang yun, goods. Maganda yung panunaw niya. Tapos susunod na tinitingnan ko tuwing uuwi yung ibon nga natin galing karera, yung mga mata. So yung kabilang side niya kasi kagabi parang magkakawan. Ay So ayan. Kaya ginawa natin yung pabaon sa kanya, gamot. Bali maga pa lang binigyan na natin ng gamot. Tapos tanghali binigyan ko ulit. Tapos nung hapon pabaon natin sa karera, gamot pa rin, antibiotic. So yun. Ganda naman ang naging resulta. Kahit pa paano 922. So mabagal dahil yung mga nakaraang sampa ko sa kanya nagwa 1-2. Pagka nag-forecast tayo pag umuwi yung ibon nga natin na to, minsan nagwa 1-1 mahigit 1-2. So maganda yung speed. Ngayon siguro kaya nagkaganon dahil puro antibiotic yung binigay ko maghapon. Tapos nagkaroon pa ng problema sa mata. Yun lang siguro naging problema niya. So abang-abang pa tayo sa isa. Tingnan natin. Yung isa payat na payat eh. Sana mapag-clock pa natin. Second bird. Pasok. Sok. Clock muna na. So yun, second bird. 855 yung speed.
Ito, 1K pa sana yung speed. 1K mahigit pa sana. Tagal sinayang sa labas, rumonda pa. So ito, bilis pumasok. Ayan, 855 yung speed. So yun, sa derby na ulit yung second lap ng pre-pulling nga nung club nga na sinalihan nga natin. Sa derby na. So Tugigaraw Santa Ana yata yung dalawang last 2 laps. Di ko alam kung ano yung last lap eh. Kung Batanes din. Or kung ano. So tingnan lang natin yung update ng club nga natin. So okay naman yung katawan na to. Natunaw niya lahat yung kinain niya. So mukhang good condition na. Ito yung kahapon na hindi nagtunaw. Isang araw hindi nagtunaw. Hinabol lang natin sa pre-pulling. So maganda naman kahit pa paano nag-clock. Talagang alam natin na hirap yung mga ibon umuwi sa oras. So yun, dalawang matibay. Tapos ito medyo marupok. Batang bata kasi. Pero mukhang mayahabol naman natin. Di ko alam kung saan natin sasali yan. Kung sa BBC or sa CLRPC din yung club na sasalihan nga natin. So ready ko na yung pang-recover nga sa kanila. Tapos ang pagre-recover nga na ginagawa ko dyan. Pagka ganyang 90 kilometers na mahigit, nilalagyan ko na ng nilalagyan ko na ng oregano. Yun, tapos nilalagyan na rin natin ng mga pang-recover na powder. Nasa sa inyo kung ano ilalagay nyo, kung mga dextrose, ganun. Marami namang pwedeng bilhin sa bilihan nga ng mga patuka. So yun, ready na natin. Tapos pakainin natin, painumin natin sila. Lalagyan na rin natin honeybee, yung inuminan nga nila. Tapos ready na natin. Ito, sinalubong ko na antibiotic. Kasi pansinin, teka, hawakan ko. Ay, yung mata niya medyo namumula pa rin. Kaya sinalubong ko antibiotic. Ayun o. So mabisa naman yung gamit natin. Gamit natin pang baby eh. So i-reveal ko sa inyo sa susunod. Kaso paubos na. Mayroon pa naman bumili sa butika pag wala kang reseta. So ganoon na lang recover muna natin. Pinakamahalaga talaga sa pag-iibon. Ma-recover natin tulad niya no. Puro galing sa sakit yan. Buti na lang nare-recover natin na maganda. So yun, painumin muna natin tapos pakainin natin. After 10 minutes natin painumin, ayan, 5 to 10 minutes. Pakain naman tayo. So tinitingnan ko naman dyan kung yung pagkain nila. Pagka merong galing sa karera na matumal kumain, hinihiwalay ko na yun. So sinoobserbahan nga natin. Pero pag tulad niya, yung dalawang sinampangan natin na to, katulad yan, napakasisiglang kumain. Walang problema. Talagang hindi ka mag-aalala na may sakit. So nakita nyo naman no? Lintik mo kapag bardagulan. So kahit pa paano magandang panimula. Kahit na sobrang bibilis nung kalaban nga natin, at least nag-clock tayo. Yung 3 lap naman sa pre-pulling na yan, sa derby na. So medyo malayo na. Pero maganda pa rin talaga kung umpisa pa lang nakapagpondo na tayo ng speed. Ang problema, bumagal kasi speed nito. Itong panlaban natin na to. So may dahilan naman tayo, no? Nakita nyo naman, medyo magay mata. So sana tuloy-tuloy na recover nung recovery ng mga kalapatingan natin na yan.